Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Latsika para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinangka po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. OMG mga kababayan, isang nakakalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan dito po ngayon sa nangyayaring baha sa Pilipinas, lalo na nga partikular dito sa Metro Manila. At ang ating mga mambubutas, mambabatas at ang mga malita boys ay wala pa rin pong inatupag kundi ang impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. As if naman mga kababayan, na pagka na-impeach na si VP Inday Sara ay titigil na itong mga pagbaha, lalo na dyan sa Metro Manila. At ito ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, si Vice President Inday Sara Duterte, nako po, ay formal na naman nagsampa ng kasong perjury laban dito kay Ramil Madriaga. Mukhang may ipit lalo po itong kanilang walang katuturan na impeachment mga kababayan. Napakahina na nga, napaka very weak, manang-mana dito sa kanilang amo na si Bangag, ay ito pa ngayon, sasampahan ng another perjury complaint ni Vice President Inday Sara, itong si Madriaga. Dahil mga kababayan, tila baga dati ginatasan, masyado po nilang sinipsip ang katas nito pong isang kriminal na nasa kulungan para lang po siraan ang pagkatao at ang bilang trabaho ni VP Inday Sara. Dito nga po ni Ramil Madriaga. Now, bakit hindi na nila ito maiharap sa impeachment? Kalakip ito mga kababayan, nakita nyo itong witness kahapon? Supalpal itong si Chase Escudero, dyan nga po sa impeachment. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa lahat ng ating mapapanood. Panoorin po ninyo hanggang dulo ang video ito sapagkat nandito po ang mga update kung ano ang nangyayari sa Metro Manila, partikular na ngayon, sa araw na ito, na grabe po ang mga pagbaha. At ano naman ang tugon nito pong si Marcos Jr. Ito po mga kababayan, hindi ko na po patatagalin. Ito po ngayon ang nangyayari. Panoorin po muna natin itong banat ni Vice President Inday Sara Duterte dito kay Ramil Madriaga mga kababayan. Ito po, Muling inireklamo po ni VP Sara Duterte ng perjury ang nagpakilala niyang bagman daw na si Ramil Madriaga. Mismo ang vice-presidente ang naghain po niyan sa Taguig Prosecutor's Office kahapon. Nag-ugat po ito sa mga isiniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan po siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Nauna nang itinanggi ng kampo ng vice-presidente ang paratang. Ang giit po ng abogado ng bise, kinakailangang mapanagot si Madriaga sa batas at para maibunyag ang umano'y malisyoso at walang basihang paratang kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang naghain po ng reklamong perjury ang vice-presidente laban kay Ramil Madriaga. Samantala umabot na po. Ayan mga kababayan Ayan po ang isang latest balita na ito nga pong si Ramil Madriaga ay formal na naman sinampahan ni Vice President Inday Sara Duterte. Bukod pa po yan doon sa March 4 na nauna nang isinampang kasong perjury dito kay Ramil, the criminal Madriaga, mga kababayan. Convicted criminal, kidnapper po yan mga kababayan. At marami po ang mga kaso niyan dito po sa ating bansa. Nakakulong pa po yan. So siyempre nakakulong, kumunga nakakulong. At kumunga, wala na siyang ibang patutunguhan, talagang ipapangakong lahat para lang magkaroon po siya ng kalayaan. Pero ang nangyari mga kababayan, mukhang lalo pa po siyang mababaon sa kulungan sa ginagawa niya. Dahil dyan sa kanyang mabibigat na kaso na yan, ay mukhang hindi siya makakaalis na dyan. Plus, madadagdagan pa ngayon ang kanyang pagkakakulong. Dahil tiyak na naman tayo na lahat ng kanyang sinasabi ay pawang kasinungalingan, paninira lamang laban dito sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. So, eto,
Ito po ngayon ang impeachment na nangyayari po dito sa ating bansa ay, sorry mga kababayan, ang impeachment po na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po nila mapangatwiranan mga kababayan. Ito po, panoorin po muna ninyo, ito pong pagkasupalpal nito pong si Ligutan at saka ito pong si Escudero. Dito po sa witness, hostile witness po nila ito mga kababayan ha. Yung pera po ba tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang I tao? will give you all the time. Kita nyo mga kababayan, diretsa ang sagot ni Gina Acosta. No? Hindi po niya tinanggap para sa kanyang sarili. You will need. Basahin. 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita? Yung sinasabi mong pwedeng security officer yung magkasta, disperse ng confidential funds. Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operation on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pag-disperse, yung pagbabayad, pagkagamit ng confidential funds. Based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answer, Your Honor. Overruled. Witness, please answer. Ano po? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina. confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na yun sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinalisip ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang sign or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung sir. pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Wala Hindi po ba akong sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo pasok kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog po. I'm sorry. Recipient po ba si Atty. Lachica, si Colonel Lachica o tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinangka po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica. Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient. Dili, Your Honor. Okay.
Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Talagang ano no, talagang gusto talagang mabutasan itong si Gina Acosta, mga kababayan, ano? Pero wala eh. Matibay kasi ang sagot, no? Hindi po, wala pong tinanggap itong si La Chica na parang personal sa kanya. Kasi po, by nature po ito confidential. Ipinamimigay po ito doon sa talagang mga recipient. So wala po napunta kay La Chica. Kundi sila chika lang ang parang magpapacilitate nito from disbursement agency. Ito nga si Gina Acosta to La Chica dahil sila chika ngayon sa confidential at wala naman alam dyan si Acosta. So kumbaga, daan lang, tulay lang sila pero sa recipient talaga napunta lahat ang pera. Kita nyo na mga kababayan, wala po silang nahita dito po, wala po silang nahita dito na masasabi nating makukuha nilang ebidensya, no? Supalpal itong si Escudero at supalpal din si Ligutan, mga kababayan. Wala na. Finish na talaga mga kababayan itong impeachment na isinampa laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil dyan, dismiss na po ito mga kababayan, no? Dismiss na po ito. Tingnan nyo po ito, ha. Mayroon ditong video kay Attorney. Panoorin natin si Attorney, mga kaubayan, ha. Panoorin lang natin. Ito, bandang dito na siguro tayo. Mas explain ko yan. Pero pangalawa po, i-analyze din muna natin yung position ni Senator Erwin Tulfo. So kung makita po ninyo ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo, based daw kasi sa transcript doon sa Quadcom, naririnig naman daw nagtagalog, tapos nag-question and answer na via Tagalog and English. Therefore, marunong mag-English si Witness Acosta, yun yung pinaka-point niya. At according to him, ay panloloko daw yung ginagawa ngayon kasi mas pinipili ng witness na Bisaya. So ang naging problem lang kasi sa ganung statement ni Senator Judge Tulfo ay medyo conclusory po agad siya na panloloko. Hindi pa nga po kasi niya natanong kung ano kaya yung posibleng rason bakit nagbibisaya to si Witness Acosta. Pero despite the lack nung due process na yun, yung pagtanong niya as to the reason, ay yung conclusion niya panloloko na agad. At pangit lang po yun pakinggan ng general public kasi isipin itong witness ng loloko, hindi pa naman siya nabigyan ng opportunity to explain her reason, her personal reasons why she is now choosing to testify dun sa main dialect po niya na Cebuano or Bisaya. Okay, so Kasi nga po, Attorney, ito pong si Bindalo Tulfo, Bindalo nga ni, di ba, Attorney? Yun po ang kanyang kumbaga, mayroon na po silang, para bang isang kabayo na kalisa, mayroon na po silang tapauho. Nandun na po sila, nakakahon na po ang kanilang mga utak. Hindi pala, nakamalita na yung kanilang mga utak. Labas dun sa malita, hindi na po nila alam. Kaya ang mga utak po nitong mga ni Bindalo, mga kababayan, nasa malita pala, sorry. Ang utak nito. Kaya wala na po ito doon sa labas ng malita, wala nang pakialam. Isipin nyo, kung nagko-conclude na kaagad na nangluloko daw itong witness. Di ba, paninira na yan sa witness? Ikaw naman, ako mga kababayan, ako talaga, personal naiintindihan ko po ito kasi ako bakit? Marunong po ako magbisaya, magsibuano, magwaray, mag-ilonggo. Marunong din po ako magpangasinan at magka-Ilocano ng pakonti-konti. So, hindi dahil sa marunong ako, no? Ay yung fluent na ako sa lahat ng mga salita. Nevertheless, mayroon din akong fluent talaga na salita. At yung kanyang doon ako komportable. Masama ba? Bawal ba na hilingin ito? Hindi. 'Di ba? Hindi ito bawal mga kababayan. After all, sa ating pag-aaral, sa school ngayon, yung bago, may tinatawag ng mother tongue. Ginagamit na talaga yan sa mga eskwelahan. Halimbawa, waray ka, gagamitin yan sa school. Ilocano ka, gagamitin yan. O sige, sino rito yung may mga anak na ngayon nag-aaral? Di ba? Naririnig ninyo, ginagamit nila yung mother tongue, yung ngayon Ilocano, Pangasinense, at Waray, Ilonggo, Bisaya. Ang punto ko dito mga kababayan, masama yung tabas ng bunganga ni Bindalo. Dahil bakit may conclusory na siya or nagko-conclude na siya na nanluloko itong si Gina Acosta na humiling lang naman na gamitin yung kanyang mother tongue. Di ba napaka-impartial? Di ba napaka-injustice doon? Ni Bindalo? Palibasa kasi, Attorney, ito na yung sinasabi ni Senator Marcolita. Marami kasi dyan sa mga judge at mga senador, wala pong alam sa batas. Kaya nagkakaganyan-ganyan po ang impeachment na yan, mga kababayan. Tuloy natin si Attorney. Mabuti na lang, may mga attorney katulad nito
no? Bagamat nawala si Senator Marcolita, abay kahit si Senator Ruben Padilla hindi abogado, kayang-kaya naman gumanap bilang isang senador na hindi kailangan magbindalo na katulad ni Tulfo, na hindi kailangan mag-conclusory note kaagad na nanluloko yung witness. Ikaw ba, Tulfo? Di ba fluent ka rin naman mag-Amerika, mag-English? O, di ba, mayroon ka nga mayroon ka nga passport eh. Di ba, tinatuwa mo nga ang Pilipinas dati? Tinanggal mo nga ang pagiging citizen mong Pilipino? Di ba? O, di ba yung maliwanag panluloko? Umamin ka rin, di ba? Ay, naku, ito talaga si Tulfo. So yan lang po ang analysis ko sa statement ni Senator Tulfo sa manifestation at sa decision po ni Presiding Officer Escudero. Ngayon po ipakita ko sa inyo yung actual legal provision regarding sa pag-testify po ng witnesses. Okay, so for this po ay nasa Revised Rules on Evidence po tayo, the 2019 Proposed Amendments to the Revised Rules on Evidence, and to be specific po, Rule 130 Section 21 yung relevant provision natin. So dito po makita ninyo testimonial evidence, qualification of witness, their qualifications. All persons who can perceive and perceiving can make known their perception to others may be witnesses. Religious or political belief, interest in the outcome of the case or conviction of a crime, unless otherwise provided by law, shall not be a ground for disqualification. So yung relevant part lang po talaga sa atin dito itong can make known their perception to others. So yung una pong iti-take note nyo talaga dito, pagbasahin nyo po itong requirement ng witness, hindi naman po sinabi na mag-testify lang sila using the English or Tagalog na language. Wala pong ganung requirement under the rules. At ang nakalagay lang po, can make known their perception to others. So ang ibig sabihin po niyan, ipaalam sa ibang tao yung personal knowledge nila as their testimony. So kung ang tingin ng witness yung proper way or yung best way para mapaalam niya yung personal knowledge niya sa korte via her testimony ay using the Bisaya or the Cebuano language as her main dialect, ay pwede po yun gawin niya as a witness kasi hindi naman po siya pwede pilitin kung hindi niya ngayon ma-make known ng maayos yung perception or personal knowledge niya sa court. Kasi mahirap. Tulfo, sana naririnig mo ito ha. Erwin Bindalo Tulfo. Pakinggan mo itong sinasabi ni Atty. Niel Abayon. Kasi nga po, karapatan niya yon. Dahil doon siya komportable at doon niya may papahayag kung ano talaga yung kanyang nalalaman. Dahil maaari po kasi, tandaan po natin, mayroon po tayong tinatawag na language barrier. Tandaan po natin, kahit may pinag-aralan po tayong mataas, kahit sino pa kahit nga yung mga Senator Miriam, di ba? May mga puntong mga Bisaya, yung mga Ilocano ganun din. May mga punto rin na minsan parang hindi rin natin nagigits na mga Tagalog. Ganun din naman ng mga iba't ibang mga lingwahe. At saka dito kasi pagka ikaw mother tongue po yung sinasabi mo, lalo na nga rito dahil napakadelikado po nitong sasabihin mo eh. Biruin mo, magtatanggal ka ng isang binuto, may mandato ng 32 milyon ng mga Pilipino, doon lang sa pagkakamali mo, dahil hindi mo ginamit yung mother tongue mo na komportable ka, eh nagkakaroon ka ng pananalita na maaring makasira at makatanggal ng isang binuto ng 32 milyon. Di ba dapat mas maganda nga, maingat tayo, bigyan lahat ng leeway, hindi naman para paboran, kundi ma-exhaust lang natin lahat ng all of we of due process. Tulfo, wala ka talagang alam. Mag-resign ka na lang kaya, Tulfo. Di ba? Kasi hindi kami mga senador pero naiintindihan namin eh. Di ba? Katulad ka na rin kaya nung dating pinagsasabihan mong mga bobong mga senador, katulad nila Kiko at saka nila Risa Hontiveros. Yung mga walang alam, pinagre-resign mo dati yung mga yan, di ba? Naman po kung pilitin siya ngayon mag-English or Tagalog tapos yun pala barok-barok yung understanding niya or mali-mali yung understanding niya. Pag ganun kasi hindi niya ngayon ma-make known yung perception or personal knowledge niya to others ng maayos. 'Di ba? Kaya hindi po prohibited gumamit ng ibang language. Even other foreign languages, pwede nga rin po yan mag-Japanese provided may translator lang. Hindi po yan prohibited sa korte natin. Because again, the main purpose of a witness ay para ipaalam to the best of her abilities yung nalalaman niya as a
form of testimony. So hindi po dapat pilitin yung witness na gamitin ng isang language or dialect kung hindi siya comfortable. Lalo na po kung hindi pa natanong yung reason kung bakit itong dialect, yung Bisaya, yung mas prefer niya. 'Di ba? Kasi that's also part po of due process. So yun lang naman po yung mako-comment ko dito. Again, medyo improper lang talaga yung panloloko na statement kasi in the eyes of the general public, parang nadi-discredit na yung witness ngayon hindi pa kanya na-explain, 'di ba, yung reason niya. At kung Correct. pakinggan nyo rin po yung actual testimony dito ng witness, pag nagsasalita din po siya ng English or ng Tagalog, medyo barok-barok eh. And ang masasabi ko lang that is normal and expected kasi may ibang tao talaga na intindihan yung Tagalog, na intindihan yung English pero hindi nila kaya sabihin, 'di ba? Kaya mas comfortable. Kaya posible yun yung rason kaya mas comfortable po si Miss Gina sa Bisaya dialect. Okay, yan lang po as to that. Ngayon po punta naman tayo sa ano kaya ang posibleng epekto dun sa pagsabi ni Witness Gina na si VP Sara Duterte yung nagsabi sa kanya na ibigay yung confidential funds kay Colonel La Chica. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko po sa inyong lahat. Pamilya, hindi kay Colonel La Chica. From Colonel La Sorry, Atty. Niel, ah. Subscribe na lang po kayo kay Atty. Niel Abayon, mga kababayan. Ako nakasubscribe na po ako. Ayan po, naka-bill pang ano. Subscribe na lang kayo mga kababayan, ha? Chica na na-receive niya yung funds, hindi pa pinakita kung saan ginamit, whether or not na-receive ba talaga ng mga intended recipients via their good governance programs or binulsa ba talaga yung pera. So in simple terms, wala pa rin po talagang proof of actual misuse. Pero kahit po walang proof of actual misuse, medyo nasi-strengthen po yung theory, yung legal theory ng prosecution dito. Kasi yung understanding ko pa rin po talaga dito sa ginagawa ng prosecution so far ay they are still banking on dun nga sa Section 8 na presumption na pag failure to liquidate, mali-mali yung pag-disburse, therefore papasok yung prima facie presumption of misuse. So dito, since sinabi ni Witness Acosta na si VP Sara yung nag-instruct na ibigay kay Colonel La Chica, talagang inatake po yun dito ni Attorney Ligutan na may improper disbursement. So pag ganun, posible nga yun i-argue ng prosecution talaga na may violation of the COA circular. So pag may violation of the COA circular, failure to liquidate, improper disbursement, papasok na nga po yung presumption of misuse. But ang dilemma pa rin po talaga ng prosecution, hindi pa nila napapakita yung actual misuse. At kung ako po kasi ang tatanungin ninyo, yung position ko po talaga dito sa allegation na to, kailangan mapakita talaga yung actual misuse kasi it is defensible po sa side ng prosecution pag yung presumption, yung prima facie presumption lang po yung pagbabasihan ng prosecution, and that is because po of the legal definition ng betrayal of public trust. So may papakita rin po akong case sa inyo for that. Okay, so yung case po na ipapakita ko sa inyo is GR number 237428. Ito po yung case involving former Justice Sereno nung natanggal po siya from office via quo warranto. So iba po yung main issue dito, but ang gusto ko pong i-discuss dito ay yung dissenting opinion ni Justice Carpio kasi doon po na-discuss ng maayos at napakita din niya yung mga comments ng Constitutional Commission regarding betrayal of public trust. Very limited po kasi yung jurisprudence regarding betrayal of public trust. So lahat po ng pwede nating mapagkunan ng information ay pwede po natin i-consider for mga legal explainers. So dito, although it's a dissenting opinion, it's still a good source for discussion purposes kasi wala pa naman pong clear decision talaga when it comes to betrayal of public trust. So ito po yung kay Justice Carpio. Actually, if you read this case din po, madaming other justices na same din naman yung explanation. Pero gagamitin ko lang po yung kay Justice Carpio para mas maintindihan nyo talaga yung betrayal of public trust. So ito po yung part na yun. The Constitutional Commission eventually found it reasonably acceptable for the phrase betrayal of public trust to refer to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. In other words, act that should constitute betrayal of public trust as to warrant removal from office may be less than criminal but must be attended by bad faith and such gravity and seriousness as the other grounds for impeachment. So yung common denominator po talaga kung babasahin ninyo to ay dapat sobrang severe talaga siya na action na ginawa ng impeachable officer para mag-constitute as betrayal of public trust. Correct. So may kita po yan dito sa words na ginamit: gross faithlessness, tyrannical abuse, inexcusable negligence,
and gross exercise of discretionary power. Again, grabing pang-aabuso po ng kapangyarihan in simple Yes. terms. And then, ang next po sinabi, hindi naman siya kailangan maging criminal act talaga, but kailangan pong may bad faith siya. Tapos, same level po siya of seriousness as other grounds for impeachment. So again, dapat po sobrang severe po talaga siyang pang-aabuso ng kapangyarihan. So ang point ko lang po talaga dito, kaya ko to pinapakita sa inyo, is because currently pa lang po, yung posibleng napapakita pa lang po talaga ng prosecution ay yung pag-apply ng presumption of misuse under Section 8. Kasi yung paulit-ulit lang naman po na pinapakita nila so far is a violation of the COA Joint Circular. So pag na-violate mo po yung COA Joint Circular, that is for auditing purposes, diba? Therefore, papasok lang yung presumption under that circular. Pero hindi pa rin po napapakita yung actual elements of the crime for malversation, graft and corruption, or even plunder. And then yung problem nga po, pag presumption lang yung gagamitan ng prosecution, paano yun kaya nila makakwalify na it is something so severe? Yung madaling explanation talaga dito is itong tyrannical eh. Kasi itong word na to, pag sabihing tyrannical, parang katakot-takot, diba? Na kalokohan or maling paggamit na kapangyarihan. So yung presumption ba, prima facie presumption, is it equivalent po ba to something so severe na ganitong legal definition? And then ang isa pa po na sinabi, same gravity and seriousness as the other grounds for impeachment, which is yung ano po yan, graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and then treason. So pag ganun po ka-severe yung other grounds for impeachment, it would take a lot of legal explanation po para mapakwalify ang isang presumption sa same level ng mga ganun kabigat na impeachable offense. Okay, so and I'm sure kung pinapanood nyo po talaga daily tong impeachment videos ko, ay na-explain ko na to previously, but yun pa rin naman po talaga yung nagagawa ng prosecution currently. Wala pa rin po talaga silang evidence showing the actual misuse. Hanggang dun pa lang sila currently from SDOG na Acosta up to Colonel La Chica. Pero yung paggamit na ng funds from Colonel La Chica, wala pa po dun. So hindi pa natin napapakita kung binulsa ba talaga yung pera or napakinabangan naman. And then like what I've explained also previously, yung next dilemma din ng prosecution, in mga COA cases, mga notice of disallowance, di ba meron din pong defense of good faith na kahit pag hindi nasunod yung auditing standards pero napakinabangan naman ng tao, napakita ng defense sa may good faith sila, ay posible pa rin po mawala yung civil liability nila for restitution. Okay, so yun lang po ang masabi ko for day 16, and again, with all due respect po to everyone who has a different opinion, pero yun po talaga yung assessment ko. Wala pa rin tayong proof of actual misuse, kundi yung inaatake pa lang din po talaga ng prosecution ay yung notice of disallowance, violation of joint circular, therefore papasok yung presumption of misuse. Okay, so anyway po, kung gusto niyo naman mapanood yung tungkol sa mga quote-unquote non-bailable offenses, So, ibig sabihin mga kababayan, hanggang ngayon, pajulit-julit pa rin sila. Ang makulit na siligutan, pabalik-balik pa rin, andun pa rin po sila sa, kumbaga, step 1. Hindi pa sila nakaka-move on sa primerong step. Wala po talaga ito mga kababayan. Malaking chance nito ay dismiss na po ito mga kababayan, itong kaso ni BP Inday Sara. Ha? Madidismiss na po ito mga kababayan. Wala po silang patutunguhan eh. Hirap na hirap sila, no? Hirap na hirap sila i-connecta talaga. Wala eh. Tingnan nyo ha, itong witness na ito na si Gina Acosta, kung titingnan nyo mga kababayan, siya po ay pag nagsalita siya, parang mayroon siyang mga salita na maaaring makuhanan or magamit ng prosecution. However, mayroon din naman mga testify itong si Gina Acosta na pumapabor kay VP Inday Sara. So kung titingnan natin, babasahin natin lahat mga kababayan, kung nasundan natin ang mga impeachment, itong si Gina Acosta ngayon, yung parang para sa akin parang mas credible. Dahil nagmumukha siyang neutral. Hindi niya pinapanigan si VP Inday Sara, hindi niya rin actual na nakapanig siya dito sa prosecution. Saan siya ngayon nagsasalita? Diyan po sa mga ebidensya at kung ano lang po ang kanyang alam. So napakaliwanag nito mga kababayan. Napaka-credible nito. Kung kaya't pala siguro, dito ito nagmula yung kanyang argumento na humiling siya na gamitin niya yung kanyang mother tongue. Ibig sabihin, ang implikasyon nito, mga kababayan, para sa akin, nagsasabi siya ng kung ano yung kanyang tunay na nalalaman sa kasong ito. Di ba gang mas maganda, dapat ito yung tutukan natin at dapat paniwalaan natin, mga kababayan? Well, ito'y para sa akin lang Dahil sa base lang ito sa pag-a-analyze ko.
Dahil napaisip ako noon eh. Sabi ko, oo, marami kasing mga maaaring nagbaba sa kanya. Biruin mo, hindi po pwedeng hindi ka nakakaintindi ng Tagalog, hindi rin po pwedeng hindi ka marunong mag-Tagalog, dahil hindi ka naman po pwedeng maging posisyon magkaroon ng posisyon ng ganyang kataas kung wala kang pinag-aralan. Tama, hindi. But, tandaan po natin, yung language barrier, kung saan kang komportable doon sa mother tongue mo, yun talaga yung hihilingin mo, gagamitin mo. Bakit? Kasi nga, hindi script ng prosecution, hindi rin magiging script ng depensa, bagkos sarili mo ito. So para sa akin, napakaganda nitong witness na ito, mga kababayan. At dito sa witness na ito, lumalabas, wala ang nahihita talaga, wala talagang mali dito sa nangyayari sa pag-disburse ng pera ng Vice President. Di ba, mga kababayan? No? Tingnan nyo ha, may mga pahayag siya noon na medyo pwedeng pumabor sa prosecution. Pero paminsan-minsan, magririnig mo rin yung kanyang mga pahayag na pumapabor din sa BP Inday Sara. Ito lang po yung malinaw dito na nakita natin. Ito pong si Acosta na witness ngayon, ito po talaga ang isa sa mga credible na witness dahil hindi po siya nagsasalita dahil lang sa pabor siya kay BP Inday, pabor siya sa prosecution, kundi kung ano yung totoo niyang nalalaman. Ito ang dapat nating kailangan ng mga witness, mga kababayan. Di ba? Ito yun. Ito yun kasi sarili niya talagang alam yan. Sarili niyang knowledge yan, hindi katulad nila Matibag at saka yung iba pa sa mga NBI na mga marites lang nila. Di ba? So ito na, mga kababayan. Mayroon pa tayong nakita ritong video patungkol nga dyan sa maaaring, ito na nga ang sandali lang, mga kababayan. Ito na yung magiging nitong kaso na ito, ha? Magiging katapusan nito. Mayroon ako napanood dito, Vice Mayor, mga kababayan, ha? Wait lang, wala pang boses. Wait lang. Vice Mayor po ito, mga kababayan. Saan ito siya, Vice Mayor? Vice Mayor Yuma, ang impeachment case against Vice President Sara may be dismissed. O, yan, ha? Malaking tsansa, malaking tsansa ng ating butihing Vice President na dismiss yan. Kasi una-una, yung mga piatos na yan, doon tayo sa retail, yung mga piatos, yung mga ganyan, hindi naman nakalagay doon sa, dyan sa kabilata. Hindi naman nakalagay sa hindi naman nakalagay sa notice of disallowance, wala yung mga pangalan At saka yung notice of disallowance is not yet final and executory. So hindi, even if there is findings of the commissioner, sa commissioner na finding finding that upholding the notice of disallowance and requiring the vice president na bayaran yung pera na yon, although it is executory, once appealed to the Court of Appeals or to the Supreme Court as this case, to certiorari, the decision is not yet final. So, since hindi siya final, premature. Premature itong kaso ni Vice President sa impeachment. That is violation of exhaustion of administrative proceeding. Kasi mismo doon pa lang sa administrative proceeding sa COA pa lang hindi pa tapos Itong pinafile, itong pinafile sa kanya sa impeachment, this is sui generis administrative proceeding ang kanyang administrative proceeding in a sui generis para ma-impeach siya, matanggalan siya. The same also with the administrative proceeding, pension or dismissal. The same lang, halos magkapareha lang kanilang penalty. So, magaling ang abogado ng ating vice presidente at natumbok nila yung mga piatos-piatos na yan na walang, it has no legal weight at all. Okay. Ingon sa prosecution, Vice Mayor yung mga, ingon nilang, dili man ni criminal case, impeachment court ang atong gisutan, betrayal of public trust, Vice Mayor. Correct. Hindi naman yung criminal case. I know it is not a criminal case. Impeachment proceeding is a sui generis. It cannot be criminal or it can be an administrative. So, ang habol po sa impeachment proceeding po, impeachment, it's only for the dismissal of BP as the Vice President of the Philippines. And once
once found administrative liable, impeach siya ng Senate trial, she cannot run anymore as in any public position. Malaking tsansa, malaki ang tsansa ng ating butihing Vice President na dismiss yan. Kasi una, yung mga piatos na yan, doon tayo sa Ayan mga kababayan, ito pala ay si Vice Mayor Idmar Yumang ng General Santos City na nakikita niya rin, nagpahayag siya na napakalaki ng tsansa na ma-dismiss, ma-acquit itong si Vice, hindi po pala ma-acquit, basta-basta dismiss mga kababayan. Kasi po, ang arangkada, ito nag-arangkada na, di ba? Wala po silang naipakita. Di 16, 17 na ba? Ilang araw na ba ngayon mga kababayan? Wala pa po silang naipakita na maaring magpatunay ng kanilang mga aligasyon or bintang dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At ang mga malalakas nilang mga ebidensya ay nauna na nga nilang presenta, pero yung mga malalakas nila ay mga supot, mga pisot, di ba? At ang isa pa nga mga kababayan, ang katakataka nga, di ba kinatasan nila ng maigi itong kriminal na galing kulungan na si Madriaga, na lahat ng mga sinabi noon na paninira laban kay VP Inday Sara doon sa mini trial nila sa House of Crooks, bakit ayaw na nila itawag ngayon? Dahil ayaw na nila mga kababayan, katakot-takot ngayon na kaso na perjury ang kakaharapin nitong si Madriaga. At sa tingin ko mga kababayan, ako payo ko lang mga kababayan. Lahat ng mga binanggit ni Madriaga doon, magsampa rin ng kasong perjury. Naku po, kasi lahat po kasinungalingan, di ba? Si Attorney Edward Chico, sinabi niya, yung event na sinasabi nitong si Madriaga na nandun sa kanyang lugar, may event yun, private event yun, nung araw na yun, or gabing yun. Mayroong isang company na private artilado yung kanyang facility, kanyang restaurant, or bar niya. Di ba? So, paano magkakaroon doon ng ganon? Tapos yung isa naman, yung Robinson ba yun? Yung may-ari ng Robinson ba yun? Kung ano man, mall. Mayaman din, yung may-ari ng painting na inangkin din ni Madriaga. Magsampa rin yun ng kasong libel or perjury, kung ano man, lahat yun sila. Naku po, ang dami. Yung sa San Beda naman, yung isang professor doon, di ba? Nagsampa rin yun ng kaso. Tambakan nila. Kasi nga, ayaw na di ba? Ayaw ng panindigan Nag-take in oath yan doon. Tandaan nyo mga kababayan Nag-take in oath yan doon sa Congress. Ibig sabihin, mayroon po siyang sinumpaang salaysay. Hindi po sa abogado lang, kundi sa house ng mga buhaya. Kaya dapat po siya mga kababayan managot. Dahil itong kanya pong mga binitawang paninira kay VP Inday Sara at sa iba't ibang mga tao na binanggit niya, ay pinagpiestahan po ito ng kanilang mga bayarang vlogger. Pinagkakitaan po ito mga kababayan. Di ba? Na itong mga paninirang ito ay walang mga basihan. Ngayon, kung talagang mayroon naman pala talagang basihan at totoo naman pala talaga itong sinasabi na mga bintang o mga akusasyon ni Madriaga noon, bakit hindi nila ipatawag? Bakit nila hindi gawin witness dyan sa Congress? Yan mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi nila pinapatawag? Maliwanag ito mga kababayan na talagang ka-dismiss po ito. Hindi na po ito magtutuloy dahil dapat na po itong i-dismiss. Kaya Escudero, dito mo ngayong patunayan na talagang abogado ka nga, na abogado kang neutral. Hindi abogado ka ng Malacanang. Dahil pagka nag-abogado ka ng Malacanang, mahalata ka talaga Escudero. No? Dito pa lang, desisyonan mo na. Huwag na natin patagalin ito. Hirap na yung bayan, samantalang tayo rito gumagastos ng 25 million araw-araw dito sa impeachment kay VP Inday Sara, pero ang ating mga kababayan ay hirap na hirap, lumalangoy sa baha, mga kababayan. Lagpas tao, lagpas ulo na po ang mga baha sa ating bansa. Tingnan nyo nga yan, Ayan. Fake news pa ba yan? Garin. Fake news pa ba ito? Puntahan mo yung News 5. News 5 po may ano yan, balita yan, 8 feet yan, Ayan na po. Bubong na po yan ng bahay,
8 feet po yung level niyan. Baka garin, baka hindi mo nakikita yan. 8 feet yan, no? Ayan, no? 8, 10. Ibig sabihin po, pag 8 yan, 8 feet po yan. Lagpas tao talaga yan. Ano lang naman tayo? 5 mahigit eh. Bihira naman sa atin ng 6 footer. Ayan, no? Halos, kumano na sa net. Diba? O, barangay Tatalon, umabot na sa bubong. Bilang kabahayan. Sasabihin na naman itong animal na garin na ito, fake news eh. Di ba mga kababayan? O, 8 feet yan garin ha. Baka umipal ka pa. O, ito pa garin. Tubig na po, bali na sa ano na eh, ampas bubong na po. Second floor na lang po yung di naabot. O, lampas bubong na. O, second floor na ito. Second floor na yan. O. Lampas bubong na sa baba. Ang tubig. Ganun makasal Tapos ko sasabihin pa ni garin, kapal ng mukha. Karon to, hindi mo nahatak. Fake news daw. Ayan, mga kababayan, ang sitwasyon natin ngayon sa ating bansa. Fake news daw kay garin yan. Ha? Oh, fake news daw yan. Ito nga, oh. Kawawa ito, oh. Tingnan nyo. Sa recto po ito, mga kababayan. Ngayon lang po yan. Oh, ayan, oh. Oh, di ba? Kawawa yung ali. Buti yung dalawa, itong maganda at saka itong isa na nakatalikod, si nanay, bagsak doon. Itong dalawa, mabuti nakatayo. Pero ganun pa man, nabasa pa rin sila sa baha at ang kanilang mga sapatos, paa, no? Ito po, sa sidewalk na po ito, mga kababayan. Ayan, oh. Sidewalk na po ito ng Recto. Ayan, oh. Ayan ang LRT, oh. Oh, ito yung Recto, papunta po ito ng ng Cubao. Ayan, oh. Oh, ayan. Kawawa naman ang matanda, no? Oh, yung dalawang estudyante siguro ito. Oh. Ayan, oh, nakasakay sila sana rito. Ligtas na sana sila, oh. Kaso, kaya din tumuwang. Yung bangko na inuupuan nila. Siyempre, nakaano lang yun eh. Tapos nalubak siguro. Ayun, oh, may lubak na dito, oh. Ayun, oh. Kawawa si nanay, oh. Yan. Yan bang sinasabi mo, Garen? Marcos? Asan na ba si Marcos, mga kababayan? Baka nandito na. Ayun, no? Oh. Barangay Del Monte, Quezon City, mataas ang baha. Barangay Del Monte rin yan, mga kababayan. Ayun. Oh, Garen. Fitness na naman yan, Garen. Fitnessin mo yung mukha mo, Garen. Yung blood control mo dyan. Ito po ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. At ito po ang ating mga tambalos-los na mga politiko, busy-busy sa pagpapa-impeach kay BP Inday. Ito pa isa, oh. Kalabaw na ginamit to. Oh. Kalabaw na, mga kababayan, ang ginamit para lang po makatawid ang ating mga kababayan, no? Bantakin mo yun. Yung kalabaw na yung naging bangka, naging sasakyan. Grabe, minsan natatawa ka na lang, di ba? Tawanan mo lang ang mga problema, no? Grabe, mga kababayan, Oh, ito pa. Ayan, DPWH, where na yun? Ayan, mga estudyante natin, Dapat talaga, suspindi na ang pasok, eh. Oh, ayan. Pati mo to, Saan ito? Manila ito, Ayan, Kawawa talaga, mga kababayan, Oh, walang pakialam si Bangag dito. Kwentang tao na naging presidente sa Pilipinas. Ang putang ina. Kahayup-hayupan. Siyang pinaka-worst. Ang kapal ng muka. Utang ng utang. Hindi pa bumaba ng pwesto. Tapos gusto pang ipakulong lahat ng mga lumalaban sa kanya. Lumalaban sa gobyerno natin. Ganong kakapal ang muka ni BBM. Pati kanyang mga kasamahan. Sa Senado, lalong-lalo na mga buhayang congressman. Yan, makakapal ang mga mukha ng mga putang ina mga yan. Gaano ba kayo talaga humaharap sa mga tao? Gaano ba kayo magsalita sa harap ng social media, sa mainstream media na pinapakita nyo, makala nyo matitino kayo, mga putang ina nyo, kakapal ang mga mukha nyo. Alam nyo sa sarili nyo yan. Siguro for me, pag humaharap kayo sa salamin sa bahay ninyo, hindi ba kayo nahihiya? O pinatanggal nyo yung mga salamin sa bahay nyo? Sa totoo lang. Malamang. Kasi nahihiya kayo, bawat dahil yung salamin, nakikita nyo yung tunay yung pagkat... Malamang, di ba? Malamang, ano na ito mga ito mga Walang kababayan, kakwenta-kwentang tao
Tapos gusto pang ipakulong lahat ng mga Gusto pang ipakulong lahat ang mga lumalaban sa korupsyon. Oh, di ba? Ayan pa, oh. Grabe, oh. Baha. Ano ba yan? Tingnan na, saan yung baha na yan? Ayun, level, oh. 4 feet na, oh. Ayan, hanggang dibdib na. 4 feet na yan, eh. Tao, 5 feet lang kasi tayo mahigit, eh. Oh, ayan, oh, mga kababayan. Level nga niya, 5 feet. Ito, 4 feet na, oh. Di, para na itong swimming pool. Oh. Di na natin kailangan yun, oh. Hindi na makakadaan dyan kahit anong sasakyan, mga kababayan. Oh, ganyan po ang ating sitwasyon ngayon. Ito pa, isa, oh. Ito pa, isa, oh. Sinubukan dumaan, oh. Sige, sulat mo. Kaya mo. Ano? Wala na. Lumutang ka na. Ano? Ano kaya niya? Ayan, oh. Lubog, oh. Lubog, bumanda pa siya, oh. Wala niya. Pinasi pa yan. Oh, dito pa, oh. Nakitong-titong sa mga bumanda. Pagkakita na. Manilig na siya ng lubog, mga kababayan. Manilig na siya ng lubog. Ayan po, ang nangyayari na ngayon. Kawawa ang ating mga kababayan. O ito pa, mas matindi. Ito, panoorin nyo. Ito mas matindi. Nasalog ko ng bus. Oh. Ano garin? Fake news pa rin ba yan? Isang kagagubaguhan ka na talaga pag nagsabi ka pang fake news. Ayan na, oh, nasa loob na ng bus yung tubig. Nakakabigil ito si mga nagsasabing fake news pa daw ito. At ang nakakabuisit pa sa lahat-lahat, kabuisit-buisitan, itong si Abante, mayroon pa siyang plat mga kababayan. Sinisi pa kay Duterte, kay Speaking Day Sara, yung baha. Mga sila ko, ay wag mga pastor ba talaga itong si Abante, mga kababayan? O pastor ito ng demonyo na nagkatawang dina? Di ba napakagago lang mga kababayan? Biruin mo yan. Sinisi kay Bibinday Sara yung pagbaha. Hindi naman si Bibinday Sara ang nagdakaw. Sila naman yan. O ito pa, mga kababayan, o, ayan pa, o. Oh, ang ina ko, saan nag-headlight to? Boundary, gas. Ito pa, isa oh. Ayan, o. Maynila rin malamang ito. Ayan, jeep, o. Lubog. Ito, bumabiyahe rin to eh. Ayan, mga kababayan. Ayun oh, yung isa, bumabiyahe rin yun. Ayun, isa raw yun eh. O. Lubog na lubog. Ito pa, o. Sarap na resort ng Jacob! O, ayan, ha. Minumura na si Bibi, mga kababayan, ng mga bata. Sigaw ng mga batang Maynila, ikulong na yan, mga kurakot. Nag-PI na kay BBM. Ayan, ang baho. Oh, Ang ina mo. di ba? Ganito po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. O, ito pa, oh, di ba? Lubog ang sasakyan na jeep. Mantakin nyo yan, hindi na kayo naawa. O, ito pa. Nasaan na? Ito, oh. Dito mismo, oh, flood control. Ano ito? Manila City. Cost, 38 million ba to? 38 million? GAA, 2025. Ito na si GAA 2025, mga kababayan, no? August 17, University Belt. O, tingnan natin. Ayan ang ating mga kababayan. Mga estudyante. Wala nang masakyan. Dapat kagabi pa lang, nag-declare na ng wala nang pasok lahat. Sa Metro Manila, dahil tingnan nyo naman itong mga bahaba na to. Ano sulos na ni Bangag? Nakita nyo na ba si Bangag, mga kababayan, kung nasaan ngayon? Oh. Ako alam ko kung nasaan. Gusto nyo makita? Pero bago nyo tingnan yung mga kababayan, tingnan muna natin itong ibang mga post. Ayan, no? Grabe, ano? Kawawa naman itong ating mga estudyante, mga kababayan. Oh, ito pa. Si nanay, galit na galit. Oh, mamaya na yan. Ito pala. Nasaan si Bangag? Ito mga kababayan. Tingnan natin kung nasaan si Bangag. Ha? Pakita ko lang sa inyo kung nasaan. Nandito yan. Akala nyo ha, hindi nyo. Ay, sandali ha. Akala nyo na hindi ko alam kung nasaan. Wait lang. Papakita ko sa inyo kung nasaan.
Asan na ba yun? Ito yata siya eh. Teka, tingnan ha. Nandito siya oh. Nandito siya eh. Nasaan na? Ayan! Nandito siya mga kababayan. Tingnan natin kung anong ginagawa. Ayan, nandito si BBM mga kababayan. Sabi dito, where is the government amid catastrophic flooding? Nasaan? Si Marcos. Sleeping bed weather. Ayan, naka-sleeping bed weather pala si Marcos. As flood waters swallowed major roads, entered homes, and stranded commuters across Metro Manila in nearby provinces on Monday, 17 August 2026, scene of residents wading through deep water have again raised question over the country's flood control infrastructure and preparedness. Government agencies have deployed personnel, operated pumping stations, and provided disaster assistance, while local governments carried out evacuation and suspended classes and work. The government had also ramped up flood mitigation operations before the rainy season. But as another round of heavy rains brings widespread inundation, the image on the ground leave a largest question for authorities after billions spent in years of flooding control projects. Why are communities still going underwater? Simple lang. Simple lang ang sagot. Yung pera nandoon na sa malita. Yun lang. So mga kababayan, ano man yung masasabi? Hanapin ninyo, nasaan ba si Marcos Jr. ngayon sa mga panahon na ito na kayo ay naghihirap? At pagkapanahon naman po na may nagrarally sa kalsada at ayaw nyo makiisa at galit na galit kayo sa mga nagrarally dahil gustong panagutin itong mga walang hiya na nagnakaw ng pera para dito sa nasa baha. Ngayon kayo magreklamo, ngayon ninyo sabihin na wala kayong pakialam sa sinisigaw ng taong bayan na panagutin ang mga magnanakaw ng pera ng flood control. Kabayan, kung ano ang inyong masasabi, paki-comment po dyan sa baba sa comment section at pag-uusapan natin yan. Mula dito sa BMR Channel, ako'y pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo. Bye-bye!